Noong 2025, unang bumisita si Jenep sa Corregidor kasama ang kanyang pamilya. Humanga siya sa kasaysayan ng isla, sa mga lumang kanyon, abandonadong barracks at mga tunnel na minsang naging saksi sa digmaan. Bago sila umalis, binalaan siya ng isang matandang tagapagbantay. "Huwag na huwag kayong magpapaiwan dito kapag sumapit ang gabi." Gumiti lamang si Jenef. Akala niya isa lamang iyong alamat. Makalipas ang ilang taon, nagpasya siyang bumalik sa Corregidor kasama ang anak niyang si Faith. Gusto niyang balikan ang mga lugar na minsan nilang pinuntahan. Buong araw silang namasyal. Dahil sa dami ng kanilang napuntahan, hindi nila namalayang lumubog na ang araw. Pagdating nila sa pantalan, nakaalis na ang huling bangka. Napilitan silang magpalipas ng gabi sa isla. Habang naghahanap ng matutuluyan, napansin ni Faith ang mahahabang bakas ng kalmot sa isang lumang pader. Maya-maya, may nakita rin silang sariwang dugo sa daan. Biglang naalala ni Jenef ang babala noon. Ayon sa alamat, simula pa noong panahon ng mga Hapones, ay may aswang nang naninirahan sa Corregidor. Habang nagaganap ang digmaan, kinakain nito ang mga sugatang sundalo at mga naliligaw sa isla. Nang matapos ang digmaan, hindi ito umalis. Naghintay lamang ito ng mga bagong biktima. Isang malaking anino ang biglang tumalon mula sa bubong ng barracks. Bago pa makaiwas si Jenef, sinalubong siya ng napakalakas na suntok. Tumilapon siya sa sementadong sahig bago muling sugurin ng halimaw. Bumaon ang mahahabang kuko nito sa kanyang balikat. Hinila niya agad si Faith. "Takbo!" Nagsimula ang mabangis na habulan. Habang tumatakbo sa pagitan ng mga lumang gusali, nadapa si Faith. Mabilis siyang binalikan ni Jenef, ngunit naabutan sila ng aswang. Sinuntok niya ang halimaw upang mailayo ito sa anak. Inamaan siya ng sunod-sunod na kalmot at muling tumilapon. Sa kabila ng sakit, tumatop siyang muli at hinila si Faith papasok sa isang lumang barracks. Nagtago sila sa ilalim ng wasak na hagdan. Akala nila ay ligtas na. Ngunit unti-unting gumuho ang kanilang pinagtataguan habang binawasak yon ng aswang. Muli silang tumunog. Pumasok sila sa isang madilim na tunnel. Habang papalalim sila, muling nadapa si Faith. Nahawakan na ng aswang ang kanyang paa. Sumugod si Jenef. Nagpalitan sila ng suntok. Paulit-ulit siyang kinakalmot habang pilit niyang inilalayo ang anak. Halos mawalan siya ng malay bago sila muling nakatakas. Pagdating sa lumang ospital, sandali silang nagtago. Inangka ni Faith na itali ang mga sugat ng kanyang ama. Ngunit biglang bumagsak ang isang pader. Naroon na naman ang aswang. Tumakbo sila palabas patungo sa kagubatan. Madilim ang paligid. Paulit-ulit na nadadapa si Faith. At sa bawat pagkakataon, bumabalik si Jenef upang iligtas siya. Paulit-ulit niyang hinaharangan ang halimaw. Paulit-ulit ding siyang sinusuntok, kinakalmot at inihahagis sa mga puno. Halos hindi na siya makatayo. Nagtago sila sa likod ng isang malaking guho. Tahimik silang naghihintay. Akala nila ay nakaligtas na sila. Ngunit biglang sumulpot ang aswang mula sa itaas. Muli silang nagtakbuhan hanggang marating nila ang lugar ng mga lumang kanyon. Doon sila tuluyang naabutan. Wala nang lakas si Jenef. Humarap siya sa aswang upang iligtas si Faith. Nagpalitan sila ng suntok. Tinulak niya ang halimaw. Sinipa. Ngunit mas malakas ito. Sunod-sunod ang malalalim na kalmot na tumama sa kanyang katawan. Isang napakalakas na suntok ang nagpabagsak sa kanya. Hinawakan siya ng aswang sa leeg at dahan-dahang itinaas.
Habang papalapit ang halimaw upang tuluyan siyang patayin, napatingin si Faith sa isa sa mga lumang kanyon. Naalala niya ang itinuro ng tour guide. Kahit nanginhinig sa takot, inihanda niya ang kanyon at sa aswang. Sa huling sandali, pinaputok niya ito. Direktang tinamaan ang halimaw. Tumilapon ito sa mga guho at halos hindi na makagalaw. Kasabay ng pagsikat ng araw, unti-unti itong nanghina hanggang sa tuluyang naglaho. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ng rescue team sina Jennifer at Faith. Pareho silang sugatan, ngunit buhay. At hanggang ngayon, may mga bantay ng korehedor na nagsasabing kapag sumasapit ang gabi, may mga sariwang bakas ng malalalim na kuko na muling lumilitaw sa mga lumang pader. Ikaw, gusto mo bang maging bida? I-comment mo lang ang picture mo. Baka ikaw na ang susunod naming bida.